May mga salita na parang sampal, hindi sa pisngi, kundi sa kaluluwa. Mga salitang tumatatak at habambuhay mong daladala. Naaalala ko pa ang bawat letra, ang bawat bigkas, na para bang kahapon lang nangyari. Nasa sala kami noon sa malaki naming bahay sa Alabang. Ang lamig ng aircon, kasing lamig ng titig sa akin ng sarili kong ama. Hawak ko noon ang isang papel. Isang papel na naglalaman ng lahat ng pangarap ko. Ang acceptance letter ko mula sa University of the Philippines para sa kursong hospitality. Hindi man lang niya tiningnan ng maayos. Ibinaba niya ang kanyang tasa ng kape at sinabi ang mga salitang bumasag sa mundo ko. Hindi yan ang landas para sa isang Reyes. Ang boses niya, grabe, walang emosyon. Parang isang hatol na ibinaba ng isang hukom. Isang pinal na desisyon. Ang mga Reyes ay mga abogado, mga doktor, hindi mga serbidora. Serbidora, paulit-ulit na umaling-awngaw sa isip ko ang salitang, yon, serbidora. Ganun kababa ang tingin niya sa pangarap na binuo ko mula pagkabata. At pagkatapos, dumating ang pinakamasakit. Ang huling sampal ng katotohanan. Sinabi niya, kung yan ang pipiliin mo, huwag mo kaming ituring na pamilya. Putol na. Ganun lang kadali. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata, ang nanay ko, si Isabel. Wala siyang ginawa. Nakayuko lang siya, takot sumuway sa asawa niya. At ang tatay ko, si Roberto. Pagkatapos niyang sabihin, yon, anong ginawa niya? Wala. Kinuha niya ang dyaryo niya, humigop ng kape, at nagbasa na parang walang nangyari. Parang hindi niya kaluluwa ang dinurog niya. Yon ang tatay ko, isang respetadong abogado sa Makati, isang lalaking kayang manalo sa anumang kaso sa korte, pero talo pagdating sa pagiging ama. Ang reyna at hari ng aming pamilya, na ang tingin sa tagumpay ay kung ano lang ang nakasulat sa diploma at kung gaano kakapal ang wallet mo. Sa isip nila, panalo na sila. Naitakwil na nila ang problema, ang sakit ng ulo ng pamilya, ang anak na naligaw ng landas. Pero dito na nagbabago ang kwento, fast forward sa kasalukuyan. Nakatayo ako ngayon sa bintana ng aking penthouse sa Bonifacio Global City. Kitang-kita ko ang buong syudad mula rito. Ang mga ilaw, parang mga bituin na abot kamay ko. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na kape, hindi tulad ng malamig na kape ng tatay ko noon. Biglang tumunog ang phone ko, isang text message. Galing sa kanya, kay Papa, binasa ko. Huwag kang pupunta sa kasal ng kapatid mo. Hindi ka welcome sa hotel namin. Hotel namin. Ang lakas ng tawa ko, hindi tawang masaya. Tawang hindi makapaniwala sa kapal ng mukha nila. Imbes na umiyak, imbes na magwala, ngumiti lang ako. Isang ngiti na ako lang ang nakakaalam ng ibig sabihin. Kinuha ko ang cellphone ko at sa halip na mag-reply sa kanya, iba ang tinawagan ko. Isang mabilis na tawag lang. Security, paki-revoke ang VIP access ng pamilyang Reyes, effective immediately. Ganun lang, chill lang, walang drama. Dahil ang drama para lang sa mga taong walang hawak na resibo. Ako si Angela Reyes, 30 taong gulang, at sa loob ng mahigit isang dekada, sinubukan kong makuha ang pagmamahal at respeto nila. Ako ang anak na piniling tustusan ang sariling pag-aaral. Nagtrabaho ako ng 3 part-time jobs. Naging front desk associate, naging waitress, naging manager. Lahat pinagdaanan ko. Habang ang kapatid kong si Marco, ang paborito, ay binigyan nila ng lahat para maging abogado. Naaalala ko pa ang graduation ko sa UP. Nagtapos ako with honors. Pero wala sila. Bakit? Dahil mas pinili nilang puntahan ang isang maliit na seremonya para sa kapatid ko sa law school na kasabay ng araw na iyon. Ang sakit noon hindi na masukat. Pero lahat ng sakit na iyon, lahat ng luhang hindi ko iniyak, ginawa kong gasolina. Gasolina para abutin ang pangarap na minamaliit nila. Binuo ko ang sarili kong mundo. Isang mundo kung saan ako ang gumagawa ng mga patakaran. Isang mundo na binuo ko sa sarili kong pawis at dugo. Walang tulong mula sa kanila. Walang kahit isang sentimo. At ngayon, music swells with a powerful, dramatic tone. Ngayon, ipinagbabawal nila ako sa isang 5-star hotel. Ang venue para sa kasal ng kapatid kong si Sofia.
Isang hotel na buong pagmamalaki nilang tinatawag na kanila sa lahat ng imbitado. Dito na papasok ang pinakamatamis na resibo. Ang hindi nila alam, ang hotel na yon, ang Reyes Heritage Hotel, at ang 14 pa na tulad nito na nakatayo sa New York, London, Singapore, at iba pang panig ng mundo, ay hindi nila alam na ang bawat sulok ng hotel na tinatapakan nila, ang bawat unan na hihigaan nila, ang bawat pagkain na ititikim nila ay pagmamay-ari ko. Ako ang nagtatag. Ako ang CEO. Ako ang may-ari ng isang imperyong nagkakahalaga ng 70 bilyong piso. Pinagbabawalan nila ako sa sarili kong pamamahay. Kaya samahan ninyo ako. Panoorin natin kung paano ang isang serbidora na tulad ko ay maghahain ng karma. Isang karma na mas malamig pa sa kape ng tatay ko. Kung naranasan mo na ring maging dayuhan sa sarili mong tahanan, kung naramdaman mo na kahit kailan na minamaliit ang mga pangarap mo, i-like mo at i-share ang video na to at kwentuhan mo ako. Mag-comment ka sa ibaba. Saan kayo nanonood? Dahil gusto kong marinig ang kwento ninyo. Let's hear your kwento. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang resibo ay yung patunay na kaya nating tumayo sa sarili nating mga paa. Pagkatapos kong talikuran ang buhay na gusto nila para sa akin, ang Maynila ay naging isang malaking hamon. Tumira ako sa isang maliit na apartment sa Quezon City, kasama ang 2 pang katulad kong nangangarap sa industriya ng hospitality. Ang umaga ko ay nagsisimula bago pa sumikat ang araw, at ang gabi ko ay natatapos kung kailan halos wala ng mga sasakyan sa EDSA. Ang sahod ko bilang front desk associate sa isang hotel sa BGC, sapat lang para sa renta, pamasahe, at paminsan-minsang instant noodles, pero masaya ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, pakiramdam ko ay nasa tamang lugar ako. Bawat reklamo ng bisita para sa akin ay isang pagkakataon para patunayan ang sarili ko. Isang araw, may isang bisita na halos magwala sa lobby. Galit na galit siya sa kwartong nakuha niya. Habang nanginginig ang kasamahan ko, humakbang ako, kalmado. Nakangiti. Kinausap ko siya, hindi bilang isang problema, kundi bilang isang taong kailangan ng tulong. Hindi ko namalayan, may isang babaeng nanonood sa malayo. Matangkad, elegante, at ang kanyang mga mata, parang nakikita ang lahat. Siya si Gingy Teresa Santos, ang Regional Director ng Horizon Hotels. Pagkalis ng bisita, na ngayon ay kalmado na at masaya pa, lumapit siya sa akin. Ang pangalan ko raw, Angela. Mula sa araw na yon, naging anino niya ako. Tinuruan niya ako, hinamon, at binigyan ng mga proyektong higit pa sa posisyon ko. 6 na buwan lang ang lumipas, ginawa niya akong assistant manager. Sa sobrang tuwa ko, tinawagan ko agad ang mga magulang ko. Ito na, naisip ko. Ito na ang pruweba na tama ako. Sinabi ko kay Papa, Pa, assistant manager na po ako. Ang sagot niya, isang tawa, isang malamig na tawa. Sinabi niya, assistant manager, naglalaro ka pa rin pala ng bahay-bahayan. Kailan ka ba magseseryoso sa buhay mo, Angela? Pagkababa ko ng telepono, umiyak ako sa supply closet. 10 minuto. Pagkatapos, naghilamos ako, nag-retouch ng makeup at bumalik sa trabaho na may ngiti. Isang ngiti na puno ng paninindigan. Hindi ko hinayaang sirain ng mga salita ni Papa ang aking landas. Sa halip, ginawa ko itong hagdan. Ang bawat pangmamaliit niya ay isang baitang paakyat. Nakita ni Ginges Santos ang apoy sa aking mga mata. Isang araw, ipinatawag niya ako. Ang hotel nila sa Cebu, ang pinakamalaking branch sa Visayas, ay nalulugi. Ang team doon, sabi niya, ay mahirap pakisamahan at ayaw ng pagbabago. Ito na ang pagkakataon mo, Angela, sabi niya. This could make or break your career. Walang pag-aalinlangan, ang sagot ko. Kailan po ako magsisimula? Sa Cebu, ibinuhos ko ang lahat. Gabi-gabi, pinag-aaralan ko ang merkado. Nakipag-usap ako sa bawat empleyado, mula sa housekeeping hanggang sa mga chef. Nakita ko ang mga problema at gumawa ako ng mga solusyon. Naglunsad ako ng isang marketing campaign na nakatarget sa mga batang propesyonal. Binago ko ang menu ng restaurant. Nagpatupad ako ng bagong training para sa lahat. Sa loob ng 9 na buwan, ang hotel na dati problemado
ay naging numero 1 sa buong Cebu. Ang tagumpay na iyon ay umabot sa tenga ng CEO ng Horizon, si Ginoong Villanueva. Ako, sa edad na 25, ang naging pinakabatang isinali sa executive program ng kumpanya. Pero sa bahay, wala pa ring nagbago. Sa tuwing umuuwi ako para sa Pasko, ang tanong pa rin ni Papa, kailan ka mag-aabogado? Habang umaangat ako sa Horizon, palihim kong binuo ang sarili kong pangarap. Sa laptop ko, may isang dokumento, isang kumpletong business plan, ang plano na bilhin ang mga luma at naluluging hotel at bigyan sila ng bagong buhay. Isang araw ipinakilala ako ni Gina Ngamia Santos sa isang grupo ng mga investor. Handa ako. Ang presentasyon ko, na paulit-ulit kong pinraktis sa harap ng salamin, ay naging perpekto. Sa edad na 27, pinirmahan ko ang kontrata para sa una kong hotel sa Intramuros. At mula doon, nagsimula ang imperyo, ang Reyes Heritage Collection. At nang magretiro si Ginoong Villanueva, ginamit ko ang lahat ng aking koneksyon at tagumpay para gawin ang imposible. Binili ko ang buong Horizon Hotels, ang kumpanyang dati kong pinapasukan, ay pag-aari ko na. Sa edad na 30, ang halaga ng aking kumpanya ay umabot sa 70 bilyong piso. Isang imperyo na binuo ko sa katahimikan. Maaaring isipin ng lahat na nasa akin na ang mundo. 15 luxury hotel sa iba't ibang bansa, 3,000 empleyado, isang pangalan na respetado sa industriya. Pero ang totoo, may isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Pamilya. Ang relasyon ko sa kanila, naging parang isang business call. 5 minuto. Kumustahan tungkol sa panahon, sa traffic, pero hindi tungkol sa kung ano talaga ang mahalaga. Tumigil na akong magkwento tungkol sa trabaho ko dahil alam kong wala silang interes. At sila naman, tumigil ng magtanong. Isang araw, tumawag ang kuya kong si Marco, humihingi ng tulong. May importante raw siyang kliyente na pupunta sa Cebu. Kung may kilala raw ba akong pwedeng magbigay sa kanila ng magandang deal sa Reyes Heritage Hotel, ang sarili kong hotel, gusto kong tumawa, gusto kong isigaw na, "Kuya, ako ang may-ari niyan." Pero hindi ko ginawa. Ang sabi ko lang, sige baka may kilala ako. Kinabukasan, personal kong inutos sa general manager na i-upgrade ang kliyente niya sa presidential suite at bigyan ng VIP treatment. Nang magkita kami sa isang family dinner na hindi ako imbitado, narinig ko mula sa pinsan ko na ipinagmayabang ni Marco ang kanyang malakas na koneksyon sa industriya. Ganun kalayo ang agwat namin sa katotohanan. Dumating ang ika-30 kaarawan ko. Gabi, nakatayo ako sa balcony ng aking penthouse. Malamig ang champagne, kumikinang ang mga ilaw ng BGC. Ang cellphone ko, puno ng mga pagbati mula sa mga kasamahan ko, mga kaibigan, mga propesor ko noon. Pero mula sa pamilya ko, wala. Kahit isang text. Sinasabi ko sa sarili ko na hindi mahalaga. Pero kasinungalingan yon. Ang totoo, masakit. Sobrang sakit. May-ari ako ng mga lugar kung saan bumubuo ng masasayang alaala ang mga pamilya, habang ang sarili kong pamilya unti-unting nawawasak. Ang trono ko, gawa sa ginto, pero ang paligid nito, napapalibutan ng kalungkutan. Isang Martes ng umaga, habang abala ako sa pag-aaral ng mga quarterly reports, isang text message ang biglang nagpabago ng lahat. Galing sa nakababata kong kapatid, si Sofia. Si Sofia ang bunso, ang paborito ni Mama. Naging guro siya, isang landas na simple at katanggap-tanggap sa aming mga magulang. Ang sabi sa text, "Ate, engaged na ako. Nag-propose si Leo kagabi. Sa susunod na spring ang kasal. Gusto sana kitang maging bridesmaid kung papayagan ka ng hotel staff mo. Miss you." Natigilan ako. Bridesmaid. Sa kabila ng distansya namin, gusto niya akong maging parte ng pinakamahalagang araw sa buhay niya. Agad akong nag-reply. "Oo naman. Sabihin mo lang kung kailan at saan. Sobrang saya ko para sa'yo." Ngunit ang kasunod na text, makalipas ang 2 linggo, iyon ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ko. Ang sabi ni Sofia, "Ate, si Mama at Papa na ang bahala sa lahat. Nabook na nila ang Reyes Heritage sa BGC para sa kasal at reception." Nakakatuwa, no? Pareho pa nating apelyido. Weird coincidence.
Hindi niya alam. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam. Sa isang iglap, gusto kong sabihin ang totoo. Gusto kong tawagan si Sofia at sabihin, hindi yan coincidence. Pero may pumigil sa akin. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ko. Paano kung ito na ang paraan? Paano kung hahayaan ko silang maranasan ang serbisyong binuo ko, ang standard ng isang Reyes Heritage? Paano kung makita nila ang lahat ng pinaghirapan ko bago pa man nila malaman na sa akin ang lahat ng iyon? Baka sakali, sa paraang iyon, sa wakas, ay maintindihan nila. Isang malaking sugal. Pero handa akong taya ng lahat para sa pagkakataong iyon. Nag-reply ako kay Sofia. Wow, ang ganda siguro diyan. Looking forward to it. At sa pagpindot ko ng send, sinimulan ko ang isang laro na hindi ko alam kung saan hahantong. Ilang araw lang, pumasok na sa system namin ang booking, pamilyang Reyes, kasal, malaking block ng mga kwarto, buong ballroom. Bilang may-ari, automatiko akong nakakatanggap ng alerto para sa mga ganitong kalaking event. Tinawagan ko agad si Marcus, ang general manager ko sa BGC. Pamilya niyo po, ma'am, at hindi nila alam na sa inyo ito? Tanong niya, halatang naguguluhan. Tama ka, Marcus, sabi ko. At gusto kong manatili itong sikreto. Siguraduhin mo lang na makakatanggap sila ng serbisyong hindi nila malilimutan. Pero huwag na huwag ninyong babanggitin ang pangalan ko. At nagsimula na ang panunood. Mula sa opisina ko, sa pamamagitan ng mga security camera, para akong isang direktor ng isang pelikula kung saan ako mismo ang bida pero walang nakakaalam. Nakita ko silang pumasok sa lobby. Si Sofia, nagniningning sa tuwa. Ang mapapangasawa niyang si Leo, halatang humanga sa ganda ng lugar. Pero ang mga magulang ko, agad nagsimula ang kanilang pagiging kritiko. Narinig ko ang sabi ni Mama sa events coordinator, parang mas malit ito sa personal kaysa sa mga litrato online. Ang sabi naman ni Papa, masyadong magarbo ang mga bulaklak na yan. Ang tinutukoy niya ay ang signature display ng mga orchids na personal kong pinipili linggo-linggo. Bawat reklamo nila, tinutusok ang puso ko, pero tiniis ko. Nang makarating sila sa grand ballroom, agad nagsimula si Papa sa pakikipagtawaran. Hindi pwede sa amin ang standard package, sabi niya. Kailangan namin ng malaking upgrade. Nakita ko ang tingin ng events coordinator sa camera. Alam niyang nanonood ako. Agad akong nag-text kay Marcus. Ibigay ninyo ang Wellington Celebration Package sa presyo ng standard. Ito ang pinakamahal naming package. Pero ibinigay ko para kay Sofia. Habang lumilipas ang mga linggo, lumalala ang mga kahilingan nila. Libreng upgrade para sa 20 kamag-anak. Mga pagkaing wala sa menu. Lahat inaprubahan ko. Nakita ko ang pagod sa mga staff ko, pero tiniis nila. Hanggang isang araw narinig ko si Sofia na humihingi ng paumanhin sa staff. Pasensya na po kayo kay Papa, sabi niya. Nakakahiya na po sila. Sa sandaling iyon, alam kong tama ang desisyon ko. Ginagawa ko ito para sa kapatid ko. Dumating ang gabi ng rehearsal dinner. Nakaset up ang lahat sa aming pribadong dining room. Ako, bilang bridesmaid, ay nakaupo sa tabi ni Sofia, tahimik na nagmamasid. Ang lahat ay perpekto hanggang sa dumating ang alak. Nag-order si Papa ng isang mamahaling bote ng red wine. Ngunit nang itikim niya ito, bigla siyang sumigaw. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ano ba ito? Hindi ito katanggap-tanggap. Sigaw niya kay Ryan, ang aming batang-batang sommelier. Alam niyo ba kung magkano ang ibinabayad namin dito? Para bigyan niyo kami ng ganitong klaseng serbisyo, tawagin niyo ang manager. Nakita ko ang pamumutla ni Ryan, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumayo ako, nakalimutan kong isa lang akong bridesmaid. May problema po ba sa serbisyo pa? Tanong ko sa kalmadong boses, nagulat siya. Angela, huwag kang makialam dito. Kailangan kong kausapin ang management tungkol sa kawalang kwenta ng mga staff nila. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. At kailan ka pa natuto tungkol sa fine wine service? Dahil lang nagtatrabaho ka sa kung saang hotel, hindi ibig sabihin na eksperto ka na.
Ang bawat salita niya ay isang patalim. Ang ironiya, nakakabinggi. Pero bago pa ako makasagot, iginiit niya. Kailangan kong makausap ang may-ari ng lugar na ito. Ang staff nila, kailangan ng tamang training. Hindi niya alam, nakausap na niya. Gusto ko nang sumabog. Gusto ko nang ibunyag ang lahat. Pero nakita ko ang mga mata ni Sofia. Nagmamakaawa. Huwag ngayon ate. Ito ang gabi niya. Huminga ako ng malalim. Lumapit ako kay Marcus na nagmamasid sa malayo. Bumulong ako. Ilabas mo ang 1982 Bordeaux mula sa private collection ko. Sabihin mong compliments of the house. Huwag mong babanggitin na galing sa akin. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang alak. Isang bote na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Natigilan si Papa. Nawala ang kanyang galit, napalitan ng pagtataka. Tinanggap niya ang alak ng walang imik. Naisalba ang gabi. Pero alam kong ang katahimikan na ito ay panandalian lamang. Ang tunay na bagyo ay paparating pa lang. Kinaumagahan, sa araw mismo ng kasal, nagsimula ang delubyo. 7:00 pa lang ng umaga, sunod-sunod na ang text mula kay Marcus. Gusto raw ni Papa na baguhin ang buong layout ng ballroom kahit na aprobado na ito linggo na ang nakakaraan. Si Mama naman, ayaw tanggapin ang mga bulaklak dahil hindi raw eksakto ang kulay na gusto niya. Bawat oras may bagong demand, may bagong banta. Hanggang sa tumawag na si Marcus. Ang boses niya na laging kalmado ay nanginginig na sa stress. Mama Angela, pasensya na po pero hindi na po kaya. Ang papa niyo po nandito sa ballroom, personal ng inuutusan ng mga staff. Sinabihan niya si Carmen na wala siyang alam sa trabaho niya at dapat maghanap na lang ng ibang propesyon. Si Carmen, 20 taon na sa industriya. Personal ko siyang kinuha mula sa isang international hotel chain. Sa sandaling iyon, may pumutok sa loob ko, tapos na ang pagtitimpi. Pababa na ako, sabi ko. Ipunin mo ang executive team sa presidential suite, ngayon na. Nagbihis ako, hindi ng bridesmaid dress, kundi ng isang business suit. Tinext ko si Sofia na papuntahin sina Mama at Papa sa presidential suite. Pagdating nila, ang inis sa kanilang mga mukha ay napalitan ng pagtataka. Nakita nila ako, kasama ang 6 sa aking mga pinakamataas na opisyal. Angela, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Papa. Huminga ako ng malalim. Ito na. Kailangan kong linawin ang isang bagay, simula ko. Ang mga staff na minaliit ninyo, na sinigawan ninyo, ay mga empleyado ko. Ano? Sabi ni Mama. Nagtatrabaho ka na pala dito? Dito na ako tumingin ng diretso sa kanilang mga mata. Hindi po ako nagtatrabaho dito. Huminto ako sandali. Ako ang may-ari dito. Ang katahimikan, nakakabingi. Ang Reyes Heritage Properties ay kumpanya ko. Ako ang nagtatag. Ako ang may-ari ng lahat ng 15 hotel kasama na ito. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Papa. Mula sa pagkabigla hanggang sa hiya at sa huli, galit. Niloloko mo kami, sabi niya. Dito na bumuhos ang lahat ng sakit. Niloloko? Kailan ba kayo nagpakita ng interes? Isang kumpanya na nagkakahalaga ng 70 bilyong piso habang sinasabi nyo sa lahat na may cute na trabaho lang ako. At sa gitna ng lahat ng yon, ang tanging nasabi ng aking ama pagkatapos malaman ng lahat, kung ganoon, dapat pala may family discount tayo. Iyon ang huling salitang bumasag sa kung anumang natitirang pag-asa sa puso ko. Hanggang sa nag-text siya habang nasa iisang kwarto kami, hindi ka welcome sa hotel namin. At doon ko na ginawa ang desisyon. Umalis sila sa presidential suite. Ang kasal, itinuloy nila na para bang walang nangyari. Ako? Nagkulong ako sa opisina ko. Pinanood ko sa mga monitor ang pag-iisang dibdib ng kapatid ko. Maganda siya, pero bakas sa kanyang mga mata ang lungkot. Pinanood ko ang mga magulang kong tumatanggap ng mga pagbati. Nagpapanggap na sila ang pinakamasayang pamilya sa mundo. Habang ako ang may-ari ng palasyong iyon ay nag-iisa sa aking tore. Pagpatak ng hating gabi gaya ng utos ko, ang VIP access nila ay nawala. Tumawag si Papa sa front desk, nagagalit. Narinig ko sa recording. Hindi mo ba ako kilala? Sigaw niya. Ang sagot ng night manager, kalmado at professional. Opo sir,
Kayo po si Ginoong Harold Wellington, bisita sa room 812. Ganti? Siguro. Pero hindi nito napunan ng butas sa puso ko. Sa mga sumunod na araw ibinaon ko ang sarili sa trabaho, ngunit isang umaga, dumating si Ginyang de Teresa sa penthouse ko. Dala niya ang kape at katotohanan. Angela, sabi niya, habang marahan niyang isinara ang laptop ko. Binuo mo ang imperyong ito para patunayan ang halaga mo sa mga taong hinding-hindi ito makikita. Pero ang butas sa loob mo, hindi mapupunan ng mas maraming hotel o mas malaking kita. At doon, sa harap niya, bumuhos ang lahat. Ang mga luhang matagal kong kinimkim. Umiyak ako, hindi bilang isang CEO kundi bilang isang anak na nasasaktan. Pagkatapos ng gabing iyon, gumawa ako ng 2 tawag. Ang una, sa isang therapist. Ang pangalawa, kay Sofia. Agad siyang sumagot. Ate, okay ka lang? Tanong niya. Hindi, sagot ko. At sa unang pagkakataon, naging totoo ako. Pero magiging okay din ako. Kinuwento niya na galit pa rin si Papa dahil sa keycard incident. Natawa na lang ako. Sa kabila ng lahat, iyon pa rin ang mahalaga sa kanya. Pero ang sabi ni Sofia, mali sila ate. At anuman ang mangyari sa kanila, ayokong mawalay ulit sa'yo. Ang mga salitang iyon, mas mahalaga pa sa kahit anong deal na naisara ko. Nagsimula ang aking paghilom. Sa therapy, natutunan kong ang halaga ko ay hindi nakadepende sa kanila. Ang tagumpay ko ay totoo, mayroon man o wala ang kanilang pag-aproba. At dahan-dahan, sinimulan kong buuin muli ang sarili ko, hindi para sa kanila, kundi para sa akin. Isang taon ang lumipas mula sa kasal na sumira at sabay na bumuo sa aming pamilya. Sa loob ng isang taong iyon, mas marami akong natutunan tungkol sa sarili ko kaysa sa buong 30 taon ng buhay ko. Ang mga session ko sa therapy, naging kanlungan ko. Doon ko dahan-dahang tinanggal ang baluti na binuo ko sa loob ng maraming taon, ang baluti ng tagumpay. Natutunan kong ang halaga ko pala ay hindi nakadepende sa laki ng aking kumpanya o sa pag-aproba ng aking mga magulang. Ang halaga ko ay nasa akin lang. Nasa pagiging ako. Ang relasyon ko kay Sofia lalong tumibay. Siya ang naging tulay. Ang naging liwanag sa madilim na pasilyo ng aming pamilya. Isang araw, habang nasa gitna ako ng isang meeting, nakatanggap ako ng text mula sa kanya. Isang litrato lang. Ang litrato ng isang ultrasound. At ang caption, Ate, magiging tita ka na. It's a girl. Sa sandaling iyon, sa loob ng isang boardroom na puno ng mga seryosong tao, napaluha ako. Hindi luhang masakit, kundi luhang puno ng purong saya. Isang bagong simula. Isang bagong buhay. Nang malapit ng manganak si Sofia, nagtanong siya kung pwede niyang ganapin ang kanyang baby shower sa hotel namin sa BGC. Ngumiti ako. May mas maganda akong naisip. Isang ideya na medyo nakakatakot, pero pakiramdam ko ay kailangan. Tinawagan ko siya. Sofia, sabi ko, paano kung imbes na baby shower, mag-travel tayong lahat? Dalhin mo sina mama at papa sa Paris. Sagot ko na ang lahat. Isang huling family trip bago dumating ang baby. Higit pa sa isang mamahaling bakasyon ang alok ko. Ito ay isang imbitasyon. Isang imbitasyon sa aking mundo. Sa aking mga panuntunan. Sa isang lugar kung saan ang mga nagawa ko ay hindi pwedeng maliitin o baliwalain. Sa aking sorpresa, pumayag sila. Pagkalipas ng 2 buwan, heto na kami. Nakatayo ako sa grand lobby ng Reyes Heritage Paris, hinihintay sila. Nang pumasok sila, pinanood ko ang kanilang mga reaksyon. Nakita ko ang pagkamangha sa mga mata ni Mama habang tinitingnan niya ang dambuhalang chandelier na personal kong pinili. Lumapit siya sa akin na may boses na puno ng paghanga na ngayon ko lang narinig mula sa kanya. Tinanong niya, Angela, anak, ikaw ang nagdisenyo ng lahat ng ito. Ngumiti ako. Bawat detalye po, Ma. Sa unang pagkakataon, ako ang nagbigay sa kanila ng tour. Hindi ko lang ipinakita ang mga magagandang kwarto o ang mamahaling restaurant. Ipinakilala ko sila sa aking mga executive na bumati sa akin ng may paggalang at admirasyon. Ikinuwento ko ang mga hamon, ang mga gabing walang tulog, ang mga problemang nilutas namin para lang mabuo ang lugar na ito.
Ipinakita ko sa kanila na ang hospitality ay hindi lang tungkol sa pagseserbisyo. Ito ay isang sining, isang agham, isang komplikadong negosyo. Ang pinakamahalagang sandali ay nang isinama ko si Papa na manood ng isang staff training session. Tahimik lang siyang nanonood sa likod. Pinapanood niya kung paano itinuturo sa aming mga staff ang tamang paraan ng pag-aasikaso sa bisita, ang bawat detalye, ang bawat ngiti. Pagkatapos noon, habang naglalakad kami sa pasilyo, nagsalita siya. Ang level ng detalye, pambihira, sabi niya, hindi nakatingin sa akin kundi sa malayo. Wala akong ideya na ganito pala kasopistikado ang industriyang ito. Mula sa kanya, ang mga salitang iyon ay katumbas na ng 1,000 paghingi ng tawad. Sa huling gabi nila sa Paris, inimbitahan ko sila para sa isang pribadong hapunan sa aking apartment na tanaw ang Eiffel Tower. Habang umiinom kami ng alak at nag-uusap, naramdaman ko ang pagbabago. Wala na ang tensyon, napalitan ito ng respeto at sa wakas, pag-unawa. Tumingin sa akin si Papa at sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap, pagmamalaki. Sinabi niya, "Ang mga binuo mo, Angela, kahanga-hanga, hindi ko lubusang naintindihan hanggang sa nakita ko mismo." Sumagot ako, "Malaking bagay po yan para sa akin pa." Pagkatapos hinawakan ni Mama ang kamay ko, ang kanyang mga mata nangingilit ang luha. "Dapat sinuportahan namin ang mga pinili mo mula pa sa simula, anak," sabi niya. "Patawarin mo kami." Ang paghingi ng tawad na matagal kong hinintay, dumating na, at ang nakakagulat, habang masarap pakinggan, hindi na ito kasing bigat ng dati. Dahil natagpuan ko na ang kapatawaran sa sarili ko bago pa man nila ito ibigay. "Ang mahalaga po ay kung ano ang susunod," sabi ko, habang pinipisil ko ang kanyang kamay. "Magsimula po tayo ulit." Makalipas ang ilang buwan, heto ako ngayong, nakatayo sa entablado. Sa mismong hotel sa BGC kung saan nangyari ang lahat, nagho-host ako ng isang malaking kumperensya. Sa audience nandoon sila, ang buong pamilya ko, si Sofia kasama ang asawa niya at ang munti nilang anghel, si Lily. Nakita ko sina Mama at Papa na buong pagmamalaking ipinakikilala ang kanilang sarili sa mga kasamahan ko sa industriya. Ang sabi nila, "Kami ang mga magulang ni Angela." Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa akin. Nang gabing iyon sa opisina ko, nakatanggap ako ng text mula kay Papa. "Magaling ang keynote mo. Tama lahat ng sinabi mo. Proud ako sa mga naabot mo." Ngumiti ako. Hindi dahil kailangan ko pa ang approval niya, kundi dahil ang text na iyon ay simbolo ng pagbabago para sa aming dalawa. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad kumikinang sa karimlan. Ang daan na tinahak ko ay mahirap at puno ng sakit, pero dinala ko nito dito, sa isang lugar ng kapayapaan, kung saan ang tagumpay ay hindi na sinusukat ng pera o ng opinyon ng iba, kundi ng tunay na koneksyon at ng kalayaang isulat ang sarili mong kwento. At sa wakas, pagkatapos ng lahat, masasabi kong masaya na ako, tunay na masaya.